Kapag sinabing pick-up truck or mga pick-ups dito sa Pilipinas, di ba madalas naiisip natin utilitarian vehicle, diesel, malakas ang makina, malakas magbuhat, magcargo. Pero at the same time, kasama sa mga naiisip natin, matagtag, very uncomfortable kapag ka long drive. Kaya yung iba, nag-aalangan talagang bumili ng pick-up, lalo na kung gagamitin din nila, hindi lang pang business, pero pang personal use din nila. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na merong pick-up na binago yung definition ng pagiging utilitarian? Na kaya naman palang maging utilitarian pero at the same time, parang crossover siya i-drive. Gusto ko ipakilala sa inyo sa video na to, itong Radar RD6 Econ. Ito ay isang electric vehicle na pick-up at masasabi natin talagang binago nito yung definition ng isang pick-up. Pag-usapan natin sa video na to, kamusta ba yung performance nito? Worth it ba kumuha ng isang electric vehicle na pick-up para sa negosyo or pansariling gamit natin? At marerecommend ko ba siya sa'yo? Yan yung mapag-uusapan natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! The drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. So pag-usapan muna natin yung specifications nitong Radar RD6 Econ. So alam naman natin, ang Radar is under sa umbrella ng Geely. So ito ay based sa SEA dedicated platform ng Geely. So meron itong electric motor na nagpa-power sa kanyang rear wheels. So two-wheel drive lang siya, itong variant na nire-review natin. Kaya yung electric motors niya sa likod lang. No, at electric motor na to ay paired sa 73 kWh na battery. At alam natin yung battery na to, kaya nitong mag-produce ng around 383 to 441 kilometers ng range sa isang full charge. At hindi lamang yan, ang power output ng electric motor nito ay 242 horsepower at 309 Newton meters of instant torque. Walang delay, lalabas at lalabas agad yung torque na yon. O diba? Talagang worth it na worth it. Yan. Supported din ito ang DC fast charging na up to 90 kWh. So ibig sabihin, kaya nitong from 0 to 80% ng around 30 to 35 minutes, which is fair enough sa haba ng kanyang charging. At supported din ito ang AC home charging up to 6.6 kWh at around 9 to 10 hours yung kailangan mong gugulin para ma-charge ito sa bahay ninyo. So very flexible siya kasi DC and AC charging siya. So magkano ba ito? Itong Radar RD6. Ito ay nasa around, itong specific variant natin, itong mid-level variant nila na two-wheel drive long bed is nasa around 1,598,000 pesos. So 2,000 pesos shy of 1.6 million. So kung titingnan natin sa pricing, ka-level din niya yung mga mid-variant na mga Hilux o kaya Triton, pero diesel pickup yun. Ito electric vehicle. So in the long run, mas mura siya. Pero bawi ka naman sa warranty nito. Kasi yung warranty nito ay 5 years or 150,000 kilometers, whichever comes first. Bumper to bumper warranty yon sa sasakyan. Pero yung battery niya guys, mind you, 8 years or 200,000 kilometers. So napakaganda ng warranty nito na ino-offer. Kung ikaw ay kinakabahan na baka masiraan ka ng battery, o yan, 8 years or 200,000 kilometers yung warranty niya. So kamusta naman yung kanyang tech and safety features? Well, meron itong dual SRS airbags, meron itong ABS with EBD, hill start assist at hill descent control, at meron din itong electric stability control na malaking bagay kasi nga alam natin mahaba yung kanyang pick-up bed, pati yung kanyang wheelbase. Meron din siyang tire pressure monitoring system na integrated na sa kanyang digital cluster cage. So very basic lang yung meron siya na safety features. Pero yung mga kalaban din naman na pickups at the same price range, ganyan din naman yung nakukuha natin ng mga safety features. So pag-usapan muna natin yung front features niya guys. So papansin nyo sa kanya, unang tingin, nakakalain mo talaga Geely o Kavango siya. Pero napansin ko sa kanya guys, yung mukha niyang radar, yung ginawa ng radar dito sa RD6 Econ, so medyo softer side yung itsura niya compared sa mga competitor na mga pickups like yung mga Hilux o kaya naman Triton, D-Max, and kahit yung BYD Shark. So mas softer ng konti siya. So depende na yun sa'yo, kanya-kanyang preference yun. Para sa akin, okay lang. Enough na enough lang siya para sa akin. So hindi halata. Akala mo nga pagkaunang tingin, hindi siya mukhang pick up kapag nakaharap sa'yo, di ba? So makikita nyo sa kanya guys, yung kanyang radar badging dito sa harapan. Yung iba, kailangan pa yung i-avail sa mga third party na mga accessories. Pero sa kanya meron na siya
Diyan. At by the way, since ito electric car, yung nasa loob nito, hindi engine, kundi frunk. Ibig sabihin, additional storage yan, bukod pa sa extra long bed niya sa likuran. Wala siyang grill na opening, kundi close na close yan kasi nga electric vehicle. Gusto ko yung parang diamond design niya rito na piano black finish. Tapos meron siyang chrome dito. So nagdadagdag yan ng accent sa kanya na parang elegante siya sa itsura, di ba? So dito tayo sa kanyang headlight. Ito ay projector type na LED. LED daytime running lights, meron din yan. LED lahat yan guys ha. Wala siyang fog lamps pero may fog lamps cover siya. So maybe soon, meron ding ilabas na mga fog lamps para dito. So overall, para sa akin, gustong-gusto ko yung pagiging softer side niya. Mas mukha siyang crossover compared sa pickup sa harapan. So sa side profile naman tayo guys. Dito makikita nyo na talagang pickup truck siya. Kasi mapapansin nyo, hindi lang siya basta pickup. Dahil nga ito ay extra long bed variant, kita nyo naman, mahabang mahaba siya due to its long bed. At talagang mahaba rin siya on paper kasi siya ay 5,500 mm yung overall na haba niya. At hindi lamang yan, ang maganda sa ginawa ng radar dito, in-extend din nila yung kanyang wheelbase. So ito ay 5,310 mm na wheelbase compared sa mga typical na mga pickup. Lalagay ko na lang sa screen yung typical na wheelbase nila. Kaya yan, nagtatranslate yan sa magandang space sa loob, which is papakita ko sa inyo mamaya. So dito tayo sa kanyang side mirror guys. Yung kanyang side mirrors, meron siyang repeaters, powered, adjustable, pero hindi siya power folding. Rear at saka front niya, parehas disc brake yan. Meron siyang soft lock and unlock button dito. At ang gusto ko sa kanya guys, meron siyang mga curve lines dito sa harapan, pati sa likuran. No, kaya kahit hindi ka na maglagay ng fender overrider, okay din naman siya. So meron siya ditong 225/65 R17 na tires, pero ang kasama talaga sa unit na to, sa variant na to ay silver alloy wheels. Ito kasi black na alloy wheels, no. Pero yun lang naman yung pinagkaiba niya. Sa rin sa napansin ko sa kanya guys, no, 'di ba sa mga traditional pickup, pansin niyo may mga hati dito. Pero ito hindi. Unibody design siya, which is nagpapadagdag ng ganda kasi parang continuous yung itsura niya. Para tuloy siyang crossover lang na tinanggalan ng likod na pinahaba yung long na bed niya sa likod, di ba? So maganda siya tingnan. So meron din siyang handlebar dito at mga hooks dito sa gilid. So overall, yan yung mapapansin ko sa kanyang side features guys. So ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang rear guys. Para sa akin, yung design language na ginawa dito ng radar, kamukha din nung nasa harapan. Hindi siya yung bruskong-brusko, hindi siya yung sobrang angas, kundi very soft para sa akin. Actually, dahil nga pantay yung mga lines niya yan, akakalain mo para siyang may bubong tas tinapyas. Pero don't get me wrong, hindi ko naman sinasabing pangit yan. No, pero para sa akin, hindi lang siya sobrang ganda. Pero kanya-kanyang preference din naman yan. Pero mind you guys, binawi din naman nila kasi ang ganda ng pagkakalatag ng radar dito. Merong black cladding at saka yung radar badging niya. At yung kanyang taillight, bagaman maliit lang siya, pero ito ay LED lahat. Yung reverse light niya, signal light niya, taillight niya, at saka brake lights niya. Meron din siya electric badging dito at yung kanyang RG6 badging. Meron siyang reverse camera pero wala siyang 360 camera, which is kinda kailangan mo lalo na kung mahaba kasi medyo nakakapanibago siya i-maneuver. Pero mamaya makikita din naman natin yan. Yung kanyang rear door ay assisted, no? Kaya kahit ibagsak mo, okay lang. Hindi siya babalagbag. At yan na guys, makikita nyo yung napakalaki niya na pick-up bed, napakahaba. Actually, papasok din yan. Pwede mo rin itong gawing camper. Pwede kang mahiga dyan. Dalawa kasya, maluwag. Kung meron ka mga i-haul na gamit na mahaba, kasyang-kasya din sa kanya. Nandun din pala sa taas ng kanyang rear windshield yung third brake light niya guys na LED rin. At napakahaba, ang ganda tingnan. Binawi din naman ni radar. So yun lang gusto ko ipakita sa inyo sa kanyang rear end guys. So now, pag-usapan naman natin yung interior nitong Radar RD6 Econ. No? Una mo mapapansin sa kanyang dashboard, kita niyo naman. Kung nakasakay na kayo ng Geely o Kavango, familiar na familiar yung itsura niya. Kasi hawig na hawig talaga ng Geely o Kavango yung kanyang dashboard. Pero maganda sa kanya, premium feeling siya. Kasi although plastic yung karamihan dyan sa kanyang dashboard, pero may texture, good quality plastic yan. Tapos may mga leather accent siya rito na may mga white stitches. Dagdag mo pa yung silver accent mula sa kanyang door handle papunta sa gitna hanggang sa gilid na kabilang door handle. So parang continuity design.
Sa gitna niyan, makikita nyo yung 8 inches infotainment display niya na merong Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, FM, and AM na radio. Ang kakaiba rin sa kanya, no, nasa kanya, nandito yung controls niya, which is hit or miss. Para sa akin, mas gusto ko yung may mga physical buttons. Pero yun nga, yun yung pagkakadesign sa kanya. So kung mag-a-adjust ka ng air conditioning mo, nandito lahat sa infotainment display yung kailangan mong gawin. So, yun lang naman, yun napansin ko sa kanya. Dito, papatuloy yung parang infinity display ng kanyang aircon vent. Meron siyang radar icon dyan at saka hazard button dito. Nandito yung USB port niya para mag-connect sa Apple CarPlay at Android Auto. Meron din siyang napakaluwag at spacious na lagayan ng phone dito. Wala nga lang siyang wireless charging, pero maganda yung texture niya dyan. Kasya isang phone mahigit dyan. Dito yung kanyang shifter knob, nakagaya kamukha rin ng sa mga Geely. Meron siyang adjustable dito na center storage. Pwedeng cup holder din yan kung trip ninyo. Pero meron din siyang cup holder talaga dito. Dalawa, isang elevated, isang mababa. Tapos park button niya dito at saka yung e-brake niya na button nandito rin. Meron din siya storage ba dito sa gitna. So ngayon dito tayo sa kanyang panel gauge, guys. Yung kanyang panel gauge ay digital, no? All digital cluster yan. 8 inches din yan, multi-information. So dahil nga ito ay electric, makikita mo yung kanyang odometer, speedometer, charge, yung kanyang konsumo, kung ilang kilowatt hour per 100 kilometers, yung kanyang power, temperature, and everything, kung ano pa yung driving mode mo sa kanya. Very important yung ready na word dyan kasi dahil nga ito ay EV, wala siyang sound ng engine. So, malalaman mo na ready na siya to drive gamit yan. Yung kanyang manibela, guys, no, very Geely look-alike din. Talagang 3-spoke siya. Nandito sa kanan yung mga media controls mo. At sa kaliwa, cruise control at saka yung phone controls mo. Nandyan din. Very maganda hawakan, no? Although hindi siya leather, pero masarap hawakan sa kamay yung kanyang manibela. No, meron din siyang adjuster dito ng headlights, guys, no. Isa pang napansin ko sa kanya, yung upuan. No, very maganda yung kanyang bolstering dito. Talagang hahawakan ka mabuti kahit mabilis yung takbo mo, kahit nagko-cornering ka. Naswak yung kanyang upuan dito. So yun lang napansin natin dito sa front row niya. So ngayon pag-usapan natin yung second row niya, guys. Una kong mapapansin sa kanya, napakaluwag nung legroom niya. Pansinin nyo, yun, ang luwag ng ating legroom dito kaysa sa mga traditional pickups. Yun nga lang, yung upuan niya, bench type din siya, which is ganyan din naman sa mga pickup na ganitong price range, na wala masyadong bolstering, pero maganda yung quality ng kanyang upuan kasi leather. Wala rin siyang center armrest dito para merong sanang cup holder, wala. Pero maganda sa kanya, maluwag, kasya rito, I think, mga 2 to 3 na medium size adult. Tapos wala siyang rito, hump sa gitna, kaya dahil nga electric vehicle to, kaya maganda, matutuwa yung nasa gitna, no? Masaya siyang makakaupo dyan. Meron siyang dalawang storage dito, wala siyang air vents, pero abot na abot naman dito yung air conditioning mula sa front row natin. Yung kanyang silver accent nagpapatuloy dito sa mga sidings at maluwag yung bintana, malaki yung makikita mo sa kanya. At isa pa napansin ko sa kanya, guys, yan, yung headroom. Yan, ang luwag ng headroom niya. Ako 5'6" ako, pero yan, tinan nyo naman, ang luwag-luwag pa. So pakiramdam mo talaga, napakataas niya. Kahit sa labas, mukha siyang hindi sobrang taas. So yun yung na-feel ko dito sa kanyang second row seat, guys. Okay, so driving performance tayo nitong Radar RD6 Econ. Una mo agad mapapansin sa kanya dahil nga electric vehicle to, instantaneous yung torque niya. Yan, pag diniin mo siya, yan, di ka na maghihintay. No, walang delay. Lalabas at lalabas agad yung power niya. Diba? Ang bilis natin naka-pick up ng speed. Partida, naka-comfort mode lang yan. Meron kasi itong tatlong modes, Econ, Comfort, at saka Power mode. Pag pinower mode mo siya, mas lalabas yung full potential niya. Kaya, yun yung maganda talaga sa mga EV, no? At saka, syempre, tahimik na tahimik yung mga EV. Wala kang mapririnig na engine noise sa kanya. Yun nga lang, dahil tahimik siya, I think it's a double-edged sword. Kasi mas rinig mo yung tire noise at saka road noise ngayon. Mas nagkikripple in. Pero at least, bawas na yung engine noise. Di kagaya ng mga traditional pickup o ibang mga sasakyan na internal combustion, tatlo yung naririnig mo, engine, tire, at saka road noise. At least to, less one. Diba? Walang ingay ng engine. Preno, malakas. Ang kanyang manibela, magaan kasi nga ito ay electric power steering. Napansin ko lang dahil siya ay mahaba. Medyo ingat lang kayo ng konti kasi may mga body roll siya. Air conditioning, napakalamig. Ang ating consumption, kanina nung full charge to, nasa 441 kilometers. Pero dahil nga dumaan tayo ng expressway,
alam naman natin yung mga EV, medyo challenging sa kanila ang expressway due to aerodynamic drag. Pero alam naman natin kapag ka sa city drive, sa stop and go traffic, no, nagagamit niya yung regenerative braking niya, kaya malaking tipid sila sa konsumo. Right now, we have 21 kilowatt hour per 100 kilometers. So 73 kilowatt hour yung battery nito. So compute nyo na lang para kung ilang kilometers yung maaabot ng isang full charge. Pero nagbabari talaga yun, guys, no? Isa pang napansin ko sa kanya, dahil nga long bed ito, medyo mahaba siya, kailangan nyo talaga mag-alat ng konti kapag kaliliko kayo. No? Hindi siya kagaya nung sa mga traditional pickup, adjust lang kayo ng konti. Pero mind you guys, kapag nasa loob kayo nitong Radar RD6 Econ at kayo nagdadrive, hindi mo talaga akalain pickup. Kung hindi ka titingin sa rearview mirror at hindi mo makikita yung pickup bed sa likod, hindi mo siya mahalatang pickup. Para lang siyang SUV or crossover yung feel niya. Kasi malaking bagay yung suspension na ginawa dito ng Geely or ng Radar. Kasi pansinin nyo guys yung mga traditional pickup, alam naman natin, molye yung kanilang suspension sa likod, leaf spring, no? Pero ito, independent multi-link yung kanyang rear suspension at saka MacPherson strut sa harapan. Parang crossover na suspension yun guys. Kaya nagtatranslate yun sa feels niya sa mga lubak. Kaya kapag kayo mga dinadaan natin kalsada medyo bumpy, o kaya naman talagang malubak, mas less yung stress or pagod kapag ka nagdadrive ka gamit itong Radar RD6 Econ. Yun yung napansin ko sa kanya. Mas maganda yung suspension niya ng malayo compared sa mga traditional pickup na meron tayo ngayon. Kaya talagang kung sanay kayo sa mga traditional pickup, maninibago talaga kayo kasi ang feel nito parang crossover yung dating niya. Pero mind you guys, hindi ko naman sinasabi na perfect. Mararamdaman mo pa rin yung mga lubak, yung mga bumps, pero hindi kasing tindi ng mga traditional pickup. Lalo na pagka yung mga pickups na yon walang laman. Ito, wala tayong laman sa cargo bed natin, pero maganda yung suspension niya, hindi nagbabago. Kaya yun yung nagustuhan ko dito sa Radar RD6 Econ. Apakaganda talaga ng suspension niya. Ngayon, isa pa napansin ko sa kanya guys, at kung kayo first time nyo magmamaneho ng EV, medyo maninibago kayo dun sa tinatawag nilang one pedal driving, no? Yung one pedal driving, pag binitawan mo yung accelerator pedal, kahit di ka na tumapak sa preno, kusa siyang magbe-brake yan o nagdi-decrease para mag-regenerative braking. Sabihin, makakuha siya ng power through its brake, makapag-charge siya ng battery. So malaking bagay yon kasi nga yun yung technology para maging tipid sa consumption ng kuryente itong EV natin kapag kada sa city drive. So umpisa lang naman yon, nakakapanibago, no? Masasanay kayo, natatapak pa rin kayo ng preno lalo na pag nag-slow down. Pero after maybe isang araw na ginagamit nyo to or dinadrive nyo to, makakapag-adjust din yung inyong paa dyan. Kaya nagiging smooth na rin overall. So yun lang, yung mga na-feel ko dito sa Radar RD6 Econ, talagang pag nasa loob ka niya, hindi mo siya mapipil na pick up yung daladala mo. So, after everything else guys na makita natin dito sa Radar RD6 Econ, marirecommend ko ba siya sa inyo? Well, kung kayo in the market sa paghahanap ng isang pickup, whether gagamitin nyo siya pang personal, pang family use, or pang business, lalo na kung ikaw ay businessman. At kung yung negosyo mo, kailangan mo mag-haul ng maraming cargo, okay na okay siya. Kasi alam naman natin, yung mga traditional na pickup, na kaya din namang mag-haul na mabigat na cargo. Pero pinagkaiba ng EV, nitong Radar RD6 Econ na pickup, is yung kanyang operational cost. Dihamak na mas mababa siya compared sa mga traditional diesel pickup. At mas consistent siya kasi electric siya. Yung binabayaran mo sa kuryente sa kanya, mas consistent compared sa alam naman natin na pabago-bagong presyo ng diesel sa panahon natin ngayon. Minsan okay ngayon, next week tataas, bababa, tataas. Pero mas mahal pa rin siya, pati sa maintenance. Kaya kung ikaw ay may negosyo, gusto mo makakuha ng pinakamaraming profit hanggat posible sa paggamit mo ng pickup na ito, worth it to para sa'yo. At kung ikaw naman ay pamilyado, gusto mo ng pick-up, pang daily use, pang family use, gusto mo ng tahimik na electric pick-up, okay na okay din sa ito kasi napaka-komportabling sumakay sa kanya. Kahit pa wala siyang load, wala siyang laman. Very komportable yung suspension niya. Kaya bagay na bagay talaga sa'yo ito. Yun nga lang, kung meron kang range anxiety pa, lalo na kung yung negosyo mo malalayong lugar yung binabiyahe, medyo alanganin pa sa'yo to kasi kailangan mo talagang huminto dito para mag-charge. At alam natin, hindi pa naman ganun talaga ka-solid 100% yung mga charging networks dito sa ating bansa.
Pero kung hindi mo problema yon, highly recommended ko sa'yo itong Radar RD6 Econ. Kasi talagang binago nito yung definition ng isang pickup sa ngayon, na pwede na rin palang maging utilitarian, pwede mo siyang lagyan ng mabibigat na cargo, pang negosyo, pero at the same time, komportable kang sumasakay sa kanya kahit pa long drive. Yan. So yun lang guys ang gusto ko share sa inyo when it comes dito sa Radar RD6 Econ. So kinatch ba ng Radar RD6 Econ yung attention mo? Lalo na kung ikaw ay on the market para sa mga bagong pickups? Or naging curious ka ba at gusto mong itry yung electric vehicle na pickup? So comment down below guys. Excited ako malaman yung mga thoughts ninyo. At syempre kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button at share mo sa mga friends mo na in the market din sa paghahanap ng pickups or nagko-consider na kumuha ng electric vehicle na pickup. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe or nakafollow kay Car Talks PH, click mo na may follow button, pati yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest videos natin. So, till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!